Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. And pasensya na kayo sa boses ko, no? Kasi meron akong sore throat. Baka ako ay uubo during the reading. So, pasensya na. This reading is about what's coming to you in the next 2 weeks from the time na mapanood nyo yung reading na to. Kasi ito ay isang timeless reading. So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan. And also, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Let's see. Cancer, in the next 2 weeks, what is coming? Never-ending story. Naku, maaring meron kayong situation in the next 2 weeks na parang you will feel stress about it kasi paulit-ulit na lang, no? So, kahit ano to, halimbawa may inaasikaso ka, tapos paulit-ulit, pabalik-balik ka dun sa pupuntahan mo na yon dahil dun sa inaasikaso mo. Okay? So, wag mong hayaan na ma-stress ka. Kung ano yung kailangan mong gawin mo na lang, no? Maari rin yung iba sa inyo, feeling ko, yung iba, merong person na, pwedeng you are dealing with someone, this can be a romantic connection, or a family member, someone sa buhay mo na, parang making excuses, no? Paulit-ulit na lang, or maaring merong issue or problema na dinadala sa buhay mo na paulit-ulit na lang na it makes you stressed. So, syempre, nasa sa'yo yan if you are, kung hahayaan mo na itong situation na to or itong tao na to ay magpa-stress sa'yo. 'Di ba? Poised, di ba? Hindi mo hahayaan. Tignan mo to, pagkakaiba nila. Ito parang ang haggard ng itsura niya, 'di ba? So, parang stressed, haggard, maraming iniisip, frustrated. Ito naman poised na poised siya. So, I think for some of you Cancer, mas pipiliin nyo na umiwas sa stress at mag-focus sa inyong sarili, pag-aalaga sa sarili ninyo. Pwedeng i-reinvent nyo yung sarili ninyo, no? May bagong pananamit, bagong styling, may bago kayong damit, may bagong bag, or anything na magbo-boost ng confidence ninyo, no? Chop wood. So, you're also going to be busy in the next 2 weeks. I think i-distract nyo rin yung sarili nyo. Yung parang i-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay na mas may kabuluhan at something na mas positibo ang energy para sa inyo kaysa dun sa mga stressful. Okay, let's see. I also see someone here na nasa-stress sa kanyang pagpapagawa ng bahay. Oo. So, maaring may mga hindi pinagkakaintindihan doon sa mga manggagawa or contractor, no? Or maaring kung ikaw ay may mga anak na, no? Tapos nasa bahay ka, alam mo yung tipong nakaka-stress kasi parang feeling mo wala kang wala kang katulong, no? Walang tumutulong sa iyo sa mga gawaing bahay na meron namang mga tao na kaya kang tulungan. 'Di ba nakaka-stress 'yun? Okay, your overall energy. The 4 of Wands. May celebration. In the next 2 weeks, you will celebrate a major event in your life or sa family mo. Maaring merong kayong na-achieve na goal. Yung iba, no, kung kayo nagpapatayo ng bahay tapos nandun na sa finishing touches, in the next 2 weeks pwedeng makakalipat na kayo. Yung iba naman, if you are in a relationship, maaring may plano na ng pagpapakasal excuse me, or merong, ang tawag nito, proposal, no? May magpo-propose.
I also see someone decorating their house, no? Parang, di ba pag nagre-redecorate ka ng house mo or nagre-rearrange ka ng furnitures, pagkatapos nun parang ang gaan sa pakiramdam kasi parang may iniba ka na energy sa bahay mo. Ganun. So, let's see your challenge. The Three of Cups. So, maaaring isa sa challenge mo, kaibigan, or kasama mo sa trabaho, na parang pwedeng meron ditong pinagchichismisan or pinag-uusapan. Possible na meron kang marinig sa iba na pinag-uusapan kanila. So, alam mo, pag mga ganyan, ang ginagawa ko, kino-confront ko kung totoo. Oo. Kasi kung tsaka kung sino yung nagsabi. Tapos pinaghaharap-harap ko sila. 'Di ba? Para magkaalaman na kung sino yung nagkakalat ng chismis or kung ano man yung mga pinagsasasabi, 'di ba? Some of you naman, maaring ang isa sa challenge ninyo is yung time nyo with your friends, no? Halimbawa, meron kang kaibigan na nagtatampo na sa'yo kasi hindi ka na masyadong sumasama sa kanya, gano'n. Your opportunity, the Hanged Man. So, yung iba sa inyo, meron kayo talagang iwasan na drama sa buhay. Yung tipong, ayaw mo na maging parte nung ganong toxic environment, toxic situation. So, parang may iiwasan ka. Oo, kasi maaring nagmamature ka na rin, nag-i-improve na yung mo, yung pananaw mo sa buhay pagdating sa pakikisama, no, sa ibang tao. And then your blessing is the Four of Pentacles. So financially maganda yung pasok ng pera sa inyo. This can be financial stability, more savings, no, mas excuse me, mas marami kang naiipon. So, pwedeng hindi ka masyadong gumagastos ng unnecessary kasi gusto mo mas marami kang ipon. And then, yung iba sa inyo, nag-aaral kayo, nag-improve kayo ng inyong skills, ng knowledge ninyo. Kasi meron kayong meron kayong certain goal, parang gusto nyo makarating kayo sa ganong direction. And alam nyo na hindi kayo pwedeng ma-distract. Yung parang ang tawag doon? Masway or maalis yung attention nyo doon. Kaya kapag nakikita nyo na merong tao na parang inaalis ka sa ganong situation or parang hindi magandang influence sa'yo, iniiwasan mo na. Kasi meron person na sa buhay mo na hindi magandang impluwensya sa'yo. And alam mo naman, nararamdaman mo na itong person na to, parang, let's say marami kang pangarap sa buhay, tapos itong person na to, wala siyang pangarap sa buhay, pero lapit siya ng lapit sa'yo, or parang, parang inaaya ka niya na kinukumbinsi ka niya na maging kagaya niya, pero alam mo na meron ka pang gustong ma-achieve. So, iniiwas mo na yung sarili mo sa ganong tao kasi gusto mong ma-achieve yung goals mo eh. 'Di ba? Excuse me. Sa money, career, finances, pwedeng yung iba sa inyo meron kayong online job, online career, or online business. Yung iba natatakot kayo kasi yung iba, maaring meron kayong plano or you're currently in a situation na nagnenegosyo kayo or may itatry kayo online pero natatakot kayo na baka mag-fail kayo. So, alam nyo, kahit anong bagay naman, kapag trinabaho mo, inaral mo, guaranteed success talaga yun for sure, oo. Yung iba sa inyo, you are connecting with someone na may red flag. Maaring merong person na meron siyang magagawa na pagkakamali sa'yo. Na alam mo na from the start, no, na may kakayanan siyang gawin sa'yo yon. Tapos, akala kasi ng person na to, mabait ka.
Or yung tipong kaya kanyang i-take advantage, pero pinagbibigyan mo lang naman. So, ngayon, nakita niya kung paano ka magalit at ngayon, nagsusorry. But I think, no, para sa iba sa inyo, alam nyo kasi kung totoo yung intention eh. Kapag hindi totoo yung intention, you might be letting go of that, no? So, you are also, if you're single, meron kang namamanifest na bagong romantic partner. So, Phoenix. How's that for a happily ever after? So, yung iba sa inyo, you are going to rise from the ashes, no? So, if nagkaroon kayo ng challenging situation, nandito na kayo sa point in the next 2 weeks na makaka-recover na kayo. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.